Para sa mga interesado mag-cruise, ikukwento ko lahat ng mga nangyari from day 1 at hanggang makabalik ng Manila. Mga naging expenses, kasamang pagkain, mga kompletong amenities at kung worth it nga bang mag-cruise or hindi. Ito yung unang araw, March 6, at dahil nga sobrang dami ng tao at haba ng pila, nagpunta muna kami dito sa malapit na hotel. Ito nga, inabot na kami ng gabi kaya itong mga bata sobrang pagod na rin. Bumalik na kami dito sa designated area kung saan pwede mag-load ng mga tao. Pero ganun pa rin, may pila pa rin pero at least hindi na kasing grabe nung umaga. For me, medyo magulo yung system nila. Grabe pa yung naging waiting time, may kasama pa kami mga bata. Tapos karamihan pa ng mga pasahero, puro senior citizen. Ito, during this time, inip na si Akusha dahil 3 PM pa lang nandito na kami. Tapos yung mga ganitong time na pasok na kami, 8 PM na to. Buti na lang nakita na nila yung barko kasi nawala na yung pagod nila. So, ito yung room na nakuha namin, Sea View. Good for 3 persons to at dahil 6 kami, kaya 2 rooms yung kinuha namin. Buti magkatabi yung binigay nila sa amin kaya pwedeng connecting. At pagsakay nga dito, ang dami pa namin kailangan gawin. Etong demo sa life vest at kailangan pa namin magpakita sa immigration. Imagine, gabing-gabi na to, tapos wala pa kaming dinner. Kaya nung matapos lahat, buti na lang may mga dala kaming snacks para sa bata. The next day naman ito, 6 o'clock ng umaga. Maaga kaming kumain dahil alam namin magiging mahaba yung pila. Ang kinagandahan naman dito sa cruise dahil yung binayad mo kasama na yung buong pagkain mo dito. From breakfast, lunch, dinner, 1 to sawa, yan free lang. Kahit pabalik-balik ka anytime at kahit gaano kadaming gusto mong kainin. Maganda pa yung buong design ng ship. Very artistic at saka sa Europe din daw kasi nakabase to kaya ganyan yung mga designs. Naglilibot-libot kami ngayon. Ito yung bandang gitna at nasaktuhan pa namin merong mga nagsusumba. Ito naman yung mga oras na hinahanap ko sila Akusha. Inantay ko muna kasi makatulog si Baron dahil nap time niya. Then syempre itong si Akusha hindi na makapag-antay mag-swimming. Oo nga pala, may part sa ship na hindi lahat free. Kagaya na lang nitong ice cream. Actually, itong buong day 2, dahil buong araw nasa gitna lang kami ng dagat, kaya in-explore lang namin yung buong barko. At syempre, non-stop na harutan at spend time lang sa pamilya. Then, ito naman yung pang day 3 namin. Ito yung araw ng dating namin mismo sa Hong Kong. At again, dahil maraming ang pasahero, kaya by batch ang labas sa barko. At dito sa Kai Tak Cruise Terminal, sobrang haba ng lalakarin mo bago ka makalabas. Dito, sobrang nagsisi kami ni Carter na hindi namin dinala yung stroller. Meron sila ditong free shuttle na bus papunta sa mall. At dahil walang magawa sa mall, kaya nag-Uber na lang kami papuntang Causeway Bay. Ang nagawa lang namin sa mall, kumain at nag-connect sa wifi para makapag-book ng Uber. Eto, finally, naglilibot-libot na kami dito. Ine-enjoy lang yung napakagandang weather, yung saktong lamig na kahit maglakad ka ng maglakad, hindi ka papawisan. Nakabili rin kami ng konting toys, pasalubong, pero more on lakad at libot lang talaga yung ginawa namin. Then the next day naman yung pang day 4 namin, magsistay lang si Shoti, Yaya at si Lola dito sa barko kasi kami lang ni Akusha at Carter yung pupunta sa Disneyland. Kasi tingin namin, hindi rin naman ma-enjoy ni Shoti yung Disneyland. Masyadong maraming lakad kahit si Lola, hindi rin kakayanin. Sobrang laking bagay nga na meron din silang play area dito para at least nalilibang din si Baron. At para hindi na kami mapagod mag-commute papapuntang Disneyland, nag-Uber na lang kami para at least diretso baba agad doon. At ang kinagandahan pa nito, Tesla yung nasakyan namin. At ayan, nakarating na kami dito sa Disneyland. Mas masaya lang sana kung kasama si Shoti, kumpleto yung pamilya. Pero okay lang naman dahil next time babalik din naman kami. Malay natin next time sa Japan Disneyland naman. Nako, sobrang grabe yung saya ni Akusha makita si Anna at Elsa. Then after naman namin malibot ang lahat, nag-MTR na kami dito papunta sa Mongkok. Ito talaga yung laging gusto kong pinupuntahan, yung mga tiangge, bili ng souvenirs, kaysa bumili ng mga branded. Dito na rin kami nagmerienda sa Mongkok para hindi na rin kami lumayo. Then umuwi na rin kami agad para syempre may kasama naman na si Shoti. Then ito na yung day 5 natin, nakaalis na yung barko sa Hong Kong at pabalik na tayo ng Manila. So yung buong day 5 natin, nasa gitna lang tayo ng dagat. Ito na yung last day namin sa barko para sulitin dahil yung pang 6th day namin, nasa Manila na kami. So dahil ang dami nga nagtatanong kung magkano yung nagastos namin lahat, ito yung presyong binayaran ko per person. Ang kasama dyan, accommodation, pagkain from breakfast, lunch at dinner na 1 to sawa for 6 days and 5 nights. So dahil 6 kami, total of 240,000. Hindi pa kasama dyan yung travel tax per person pero very minimal lang naman. Siguro more or less 10,000 plus yung binayaran ko para sa 6 na tao if I'm not mistaken. Ang kinagandahan naman sa kanila dito guys, kumpleto, hindi kayo mababato dahil marami silang mga pakulo. Meron sila ditong casino, slot machines, then meron din sila ditong cafe na napaka-cute na pwede mong tambayan. Meron silang mga dessert dito pero additional bayad to. Meron din silang bar dito na nasaktuhan namin, merong mga nag-e-enjoy at sumasayaw. Kaya talagang hindi ka mababato dahil sa laki ng barko, ang dami mong pwedeng gawin dito. May floor kung saan pwede ka mag-shopping at maraming iba't ibang sikat na brands. From damit, bags, or pabango, meron sila dito. From sa shopping area, ito naman yung napakagandang elevator na magandang sakyan. Papunta naman dito sa isa pang bar nila na napaka-futuristic. Hindi lang yun guys, alam nyo bang meron din silang pabingo dito. At ultimo gym dito, sobrang tuwan-tuwa si Carter dahil napaka-kompleto ng mga gamit. Syempre siya, hindi niya pinalagpas to, talagang nag-workout siya, ako tinamad. Pabuhat na ako kanina. Ako na lang yung may utang. Tatlo na nga utang. Tas puro pa chocolate.
Bakasyon naman eh. Sa mga gusto nga magpa-pamper, ito, meron din silang beauty salon. Oo nga pala guys, hindi nyo magagamit yung internet nyo dito sa barko. Ang only way is kumuha kayo ng internet sa kanila, which is napakamahal, 15,000 for 6 days, tapos 3 device lang yung pwedeng connect doon. Pagdating naman sa swimming pool nila dito, meron kayong 3 pwedeng pagpilian. So far, dahil sa lamig ng panahon, never naman naging crowded yung mga swimming pools. Sobrang thankful lang ng puso ko. Gusto ko magpasalamat sa Diyos. Yung dating kami lang ni Carter yung naglilibot-libot sa ibang bansa at nagko-cruise. Ngayon, kasama na yung mga anak namin. And by the way, sobrang saya ng mga kids dahil may pa-bubble show sila dito. So kung ako yung tatanungin nyo kung worth it ba itong naging cruise namin, kung wala kang comparison at hindi ka pa naka-cruise dati, yes, ma-enjoy mo siya without complaint. Pero kung naka-experience ka na ng cruise dati tapos maganda pa yung nasakyan mong barko, kagaya namin ni Carter na nakapag Royal Caribbean na dati, syempre may mga pros and cons both. Yung sa Royal Caribbean, kailangan pa naming lumipad papuntang Shanghai, then dun kami nag-cruise papuntang Japan. Ang natatandaan ko doon, sobrang smooth ng embarkation at disembarkation namin doon. Ultimo mga food, puro masasarap din. Ang pinaka hindi ko lang nagustuhan doon yung room na na-assign sa amin dahil double deck at ang liit ng pwesto. Then dito naman sa Costa Serena, ang kinagandahan naman nito kahit ang tagal ng waiting time ng embarkation, at least hindi mo na kailangan lumipad sa ibang bansa, dito na yung sakay sa Manila. Pero pagdating naman sa food, hindi ko masasabing lahat masarap. Normal naman at decent, kaya wala na rin naman kaming reklamo dahil unlimited na rin naman na to. Ang importante, nag-enjoy yung mga bata at syempre kami rin. At isa pang nagustuhan ko dito sa Costa Serena, yung room na na-assign sa amin, sobrang spacious at ganda. Ang pinaka naging challenge na lang siguro sa buong trip, na merong araw na sobrang alon na halos lahat ng senior citizen nahilo. Besides that, okay naman, naging masaya naman kami lahat. Kaya kung tatanungin nyo ako, worth it ba yung ginastos namin at kung uulitin pa ba namin to? Ang sagot ko dyan, yes, uulitin pa namin. Pero syempre, ibang ruta na, hindi na sa Hong Kong. Eto, nasa Manila na kami pero inaantay na lang namin yung turn namin para makalabas ng barko. At eto, saktong alas 5 nakalabas na kami. Overall, napakasayang experience kasama ng buong pamilya. At can't wait na rin ako sa next na magiging adventure namin. Travel tayo ulit? Saan mo naman gusto magpunta? Disney cruise naman? Cruise again? How about sa may snow naman? Hello! Hi, my baby boy!